Ayan, dito po tayo galing ano po, yung dinaanan po natin do'n, ito po kalsada po ito. Lumiko po tayo diyan, pagdating po ro'n sa may kanto ro'n, yung ating dinaanan na yun, sakop na po yun ng property. Kasi ang posisyon po ng lupa, 'pag ganito po, may slope po ito, medyo paahon 'pag ganito po itong posisyon ng lupa na ito. So, itong kabilang ito hindi pa ho ito sakop. Dito pa lang po tayo mag-start. Pero ito po ay kalsada po 'yan. Talaga pong dati po itong dinadaanan, pinapasok po ito dahil ito nga po ay dating operational resort. So ito po, ayan o, itong mataas na 'to na niyog na 'to, yan na po ang masasakop nitong property. So dito po tayo mag-i-start. Dito naman po sa kabilang side, may creek po dito. Yan, yung creek na yan, yan po yung pagitan. Dito pa lang makikita nyo na po ang mga produkto niya. Napakarami pong saging nakapagitan po sa mga niyog. Ang posisyon nga lang po dito sa una, sa bungad na ito ay ang bundok. Ang lupa po ay mayroong pataas. So tayo po ngayon ay naglalakad tayo dito sa mismong kalsada. Hindi na po ito nalilinisan kasi nga magbuhat po nung pandemic ay hindi na po nag-operate yung swimming pool hanggang ngayon. Hindi na po nila na suportahan. So nilalakad po natin ito, nasa loob na po tayo ng property. Ito po, pataas ang, ito pong dinaanan natin is pataas agad. Ayan, ito po yung mga saging nyo. Tayo naman. Marami din po siya mga langka. Ayan. Napakalapit lang po nito sa highway ha. Ginyangan Highway. Napakalapit lang po. Siguro around 150 meters buhat doon hanggang dito sa property. Sa lupa na ating binebenta. So ito na po, kasama po ito sa mga mayroon pang functional na hindi na nila inaayos. Ito na po. Concrete post naman po siya, mga poste niya, konkreto. Yan, may concrete table din sila. Center table. Ito nga lang po ay posisyon nito pataas, itong bahagi dito sa bungad. Yan po ang posisyon ng lupa. Binebenta po ito ng may-ari kasi hindi na po nila kayang suportahan. Kaya bagay na bagay po ito rin sa mga nais mag-invest dito. Papalitan na lang po ito ng mga yan, papalitan na lang po ng mga kahoy. I-renovate na lang po. So ayan po yung creek. Ayan po yung boundary, pagitan na lang po. May bahay po rito sa kalapit. Yan po yung tiyuhin ng may-ari. Siya po ang nagbabantay dito. So ito po, nakita nyo naman po ang bakas ng pagiging resort dito. Yan, mayroon din naman pong CR. Ayan po. Yan. So ayan, nakita nyo na po dito. May mga table po siya, mayroon siyang yan, may mga upuan. Talagang ito po ay dating resort talaga ito. Hindi na lang po nila itinutuloy. So ayan. So yan, mga ka-farmlot. Hindi na po nila tinutuloy ito. Pwede nyo na lang po i-renovate ito. Ayan o, kompleto naman po. Diyan po nagmumula yung tubig, yung kalakasan po nilang pagbagsak ng tubig dito. Ayan, may mga hose pa nga ho sila. So sa ngayon, hindi na po tumutuloy dahil hindi na nila dinevelop yung source ng tubig doon. Pero anytime naman, pag kayo po ay desidido, magagawan po lahat ng lagi ng paraan.
So ang tubig naman po dito ay mayroong ding source. Kaya lang ay di siyempre, kailangan natin gumastos. Yan. I-renovate lang po ito. Meron po siyang slide. Yan. Ang slide po niya, itong pambatang maliit. Tapos yung isa po medyo mataas. Ito po yung pambata na pool. And then yung pang malalaki na yun. 5.5 feet. So hampos tao na po talaga. Yan, meron naman siyang hagdan doon. At ito po yung mga dating cottage. Yan, nangasira na. Sayang. Sa kabila po, dito po sa parteng itaas na ito, hindi na po yan sakop. So halos boundary lang po yung gumigilid po yan. Kaya ito po, eksakto lang dito sa property na ito, sa boundary. Ito pong itinayong pool. Pool na ito. So yan, ito naman po, titingnan natin pero mayroong breakwater yan. May waterway yan ito po. Yan. Tingnan po natin yung kanilang source ng tubig. Ayan. Saan ka duman? Saan ka duman? Yan, tayo po ay aakyat. So, nandito tayo sa mataas na bahagi. Kitang-kita natin yung hugis ng pool. Yan. Talaga po ang posisyon ng lupa ay hilly. So, tara po. Titingnan po natin yung pinagmumula ng tubig. Sa una-unahan po nito ay may mga resort po, may mga pools. Tsaka mga running water na resort doon. Yan, ito po isa sa nilagyan ni tatay ng hose. Siguro dito niya iniigib yung kanilang iniinom. Yan po. Meron po siya diyang bukal. Yan. Ito po ay nasa itaas po tayong bahagi ha. Ha? Meron pa dun? Sige. Ahon po tayo. Tingnan natin yung source ng tubig sa taas. Baka mahirap na. Madulas tayo. Yung bukal po na yun may taklob. Ito po yung balon. Ito po yung mas marami-raming source. Ayan. Ito po. Kita nyo naman po kung gaano kaganda itong tubig na ito. Ayan. Kapag ito po kay kalakasan ng tubig, sa ngayon po talagang tag-init dito sa panahon na ito. So, na bablock yung mga tubig. Hindi na po nila kasi naaasikaso. Tuloy-tuloy po sana yan hanggang doon sa swimming pool. So nakikita nyo po yan. Yan po yung inaagusan ng malakas na tubig. Parang polos po yan. Kapag kasalukuyang malakas po yung kanyang bukal doon sa kabila. So ito po ay mayroong mini falls. May falls din po ito kapag medyo kalakasan ng dating ng tubig. Ayan po. Ito po yung dumadaan papunta ron sa swimming pool sa baba. Ito, may tubig pa rin po siya hanggang ngayon. No? Walang tigil po siya sa pag-agos. Hindi lang po talaga naaasikaso. Ayan o. Nakikita niyo po dyan. No? Ano, wala na dyan? Marami tubig doon. Marami? Hindi lang talaga naaayos. Ano? Hindi lang naaayos ang agusan. Nako, ganda sana nito. Ito, pulse ito. Oh. Ayun oh. Kasi dito na bumabagsak ang tubig.
Ay, kita nyo naman po, may bakas pa ng tubig. So ayan mga kaparmlat, nakakapagod ang pag-ahon. Grabe po ang inahon namin, tarik ko. Ito po ang ibabaw no. Ito po ay falls talaga ito. Sa sobrang init ng panahon ngayon, hindi tumutuloy ng maayos ang tubig. Nabablock nitong mga itong dinadaluyan dito na i-stuck. So kailangan lang talaga po ng renovation ito. Ayan. Ito po. Nakikita nyo naman po yung mga tubig pa niya. Tuloy-tuloy po sana yan kung naaayos ito. Andito na po tayo sa kaibabawan. Talagang grabe. Hingal kabayo po tayo. Ayan, ayan. Diretso naman po ang kanilang pag-agos. So wala, hindi na lang talaga dinidevelop nila, tatay. Yan po, may mga bato-bato pa siya. Ano tayo sa babaw, ano? Sa babaw na tayo. 15 hektarya ito eh. Grabe, laki. 15 hectares. Ang posisyon po ng lupa, pataas. Pero dito naman po sa ibabaw, kapantayan na. At nandito po yung source ng tubig. Tanang dagat. Yeah. Kita na eh. Kita na ang ulap. Yan po. Dito tayo sa ibabaw. So dito sa ibabaw, wala ka naman na makikita rito na umaagos na sapa. So ibig sabihin, nandun lang po talaga sa bungad yung bukal, yung balong niya. Kung ididig po natin ang mas maganda yon, mas maganda po ang bigay ng tubig nun. So kulang lamang po sa pagre-renovate. Ayan eh. Kapantayan po rito pagdating sa ibabaw. Ayan, nakikita po natin. Ito po ay may sukat na 15 hektarya ha. Hindi talagang may kalakihan din po itong sukat nito. Yan. Doon sa part na ron, malinis-linis na. Ha? Tubig pa. Tubig pa nga, kaya lang di na siya umaagos. Ibig sabihin, nandun ang binyan. Ha? May binyan dyan. Ang tubig. Kahilira po kasi nitong bundok na ito yung mga pools doon na operational resort. Na running water po yung kanilang source. Ay, ito. Ito ba yung matinik? Hindi. Bayog. Ayun. Ayun matinik ka. Matinik yan? Kawayan po, ganda. Puno. Ayun. Yung mga bukal niya. Ayan po. Kita nyo naman yung naharvest nila. O yun, napakarami. Ayan po. Dami yung naharvest nila ngayon. Isang ano lang po yun, isang tumpok. Grabe. Binabaybay po natin yung ibabaw ha. Dami po. Wala na. Huwag na. Baka makarating na tayo sa ano. Sa Yaganak Falls. Okay. So, napapalayo na po tayo ng paglalakbay. Marami din po mga bearing fruit na mga mangga. Katulad ng mangga. Tapos marami pong mga, ayan. Langka. Langka po yan. Tapos ito, may mga jimili na pong kahoy, puno. So, ayan mga kaparmlat.
Ito po yung 15 hectares. Binibenta na po ng may-ari sa halagang 8.5. Ito po ay kailangan na lang i-renovate ang pools. Ito pong pool. Accessible naman po ito. Pasok po ang sasakyan hanggang dito sa area. Hindi na natin kailangan ng right of way kasi merong kalsada talaga. Okay, ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Subscribe na lang po kayo at tumawag at mag-text na lang po kayo sa number na nasa screen. Salamat po.